Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father, for He's forever faithful. And because of the joy and peace that He is giving us through the power of the Holy Spirit. And I thank my Jesus Christ, my Savior, my Redeemer, the one who's writing our names in His book of life, for the forgiveness of sins, for introducing us to our Father, for showing us the way, the truth, and the life. And for introducing us who the real treasure is, and that is our Father. He is our inheritance, our birthright. So last time we read 1 Samuel chapter 16. So in this chapter, David was anointed as king by Samuel, although Saul didn't know it. He was not aware of it, that David has been anointed as king. So dito, no, yung the Holy Spirit of God came upon David, but it departed from Saul. Umalis na ang Holy Spirit ni Almighty Father kay Saul, at yung Holy Spirit na kay David na. Instead of the Holy Spirit, ang nagkaroon si Saul ay isang distressing spirit. Inalaw ni Almighty Father na magkaroon ng distressing spirit or depression and anxiety si Saul because of his arrogance. Kaya nagkakaroon ng depression ng isang tao, or and anxiety and depression, no? Dahil gusto ng tao na i-control niya yung future. At kaya nagkakaroon ng depression naman ay gusto niyang palitan yung past. Tayo, may heal tayo from our anxiety and depression kung ibibigay natin lahat kay Jesus Christ. Everything. Surrendering ourselves, our whole being, to Jesus Christ through the power of the Holy Spirit. Kaya dito, no, si Saul, no, gumawa siya ng kanyang sariling monument para bigyang pagpupugay ang kanyang sarili pag nananalo siya, no, sa mga wars, instead of glorifying the Almighty Father. Sarili niya ang kanyang itinataas. Dahil si Saul ay isang napaka-insecure na tao. Lahat ng tao insecure. Lahat tayo merong fear of the future. But if we have the Lord Jesus Christ in our hearts, we have faith in Him, we will be abundant. We will have hope. And so we will have also a future. Described din dito sa 1 Samuel chapter 16 yung physical appearance ni David. Isa siyang young man. Not as handsome as Saul, pero good looking naman din. He was ruddy with bright eyes or beautiful eyes, and good looking. At ang kaedad niya ay ang anak ni Samuel, no?
Doon naglalaro ang age, mga 20 to 25. At ang kaedad ng tatay ni David ay itong si Samuel, no? Sila ang magkaedad. So parang tatay na rin. Sorry, si Saul pala. Parang kaedad na rin ni Saul si Jesse. Pero syempre, itong si Samuel, matanda na to. 80 na. At ito yung first recorded dito sa Bible na nagkaroon ng mental issue ang isang tao. Ano pa yung nakarecord dito sa Bible na merong mga problema ang mga tao, spiritually and mentally? Yung mga demon-possessed people, no? Nandun sa New Testament, yung pinapagaling ni Jesus Christ. Mga demonic possession yon. Distressing spirit, meron sila. At ipinakita yon dito sa Bible na may distressing spirit ang mga tao sa New Testament na pinagaling ni Jesus Christ para ipakita sa atin na up to now, mapapagaling tayo ni Jesus Christ, the Almighty Father. Magtitiwala tayo sa tatay natin. Yung mga tao kasi, no, kaya sila nagkakaroon ng mental issue. May mga past na nangyari sa buhay nila na hindi nila matanggap. At iniisip nila ang kanilang future. Kaya nagkakaroon ng imbalance ng hormones sa utak ng tao. Yung serotonin, endorphin, dopamine. Nagugulo na. Yun ang explanation ng science. Pero pag si Almighty Father, lahat ng sakit natin is because of our iniquities. Hindi man tayo gumaling sa mundo na to sa ating mga sakit dahil ang katawan talaga natin nagde-deteriorate. Pero yung ating kaluluwa naman, if we trust in Jesus Christ, mapupunta kay Almighty Father, makukuha natin ang ating birthright, ang ating inheritance. When the time comes na magkakasama na tayong lahat. So dito, para mapacify si Saul, meron siyang taga-play ng harp or music. Yun ay si David. At hindi dito nakalagay na alam ni Saul na si David yung kanyang kapalit, no? Basta ang nakalagay lang dito, si David ay nagpe-play sa kanya ng harp. Kung meron siyang distressing spirit or naguguluhan siya or nag-anxious siya, nagpe-play sa kanya ng music. Ng isang musical instrument, si David, yung harp. At gustong-gusto siya ni Saul dito, no? Gusto ni Saul doon na sa kanya tumira si David kasi nga tuwing anxious siya, kailangan niya si David, yung music ni David. Dahil kaya naman gusto niya yung music ni David dahil si David anointed by the Almighty Father. Nasa sa kanya ang Holy Spirit. Kaya pag may distressing spirit na kay Saul, nagpapacify ang spirit ni Saul because of David. Kasi si David, nasa kanya ang Holy Spirit. Naintindihan na natin? Kaya hindi lang basta isang harp player si David, kundi nasa kanya ang Holy Spirit. Kaya napapacify si Saul.
At ginawa yun ni Almighty Father. No? The Lord purposed it to happen na maging na makakita yung servant na si David ay magaling sa harp. Lahat ng ito ay plano ni Almighty Father. Para matuto tayo. So itong Bible, 'di ba? Ito nga yung ating manual or guide sa buhay natin habang nandito tayo sa mundo na to, para makilala natin yung tatay natin, yung power niya. Kaya meron tayong Bible, binigay sa atin to ni Almighty Father. Siya ang author nitong Bible. Ang tagasulat, mga secretary, no? Mga prophets niya, mga servants niya. Pero ang author, si Almighty Father. Kaya nga kahit hindi magkakakilala itong mga writers, itong mga secretary, itong si Joshua, si Moses, hindi naman niya kilala, si Matthew, Mark, Luke, John, hindi naman niya kilala, si Haggai, personally, kahit hindi pa alam ni Moses, no, na may ipapanganak pala na prophet na Isaiah, pero yung kanilang mga nakalagay dito sa Bible ay nagko-corroborate. So dito na tayo sa 1 Samuel chapter 18. 1 Samuel chapter 17. Now the Philistines gathered their armies together to battle, and were gathered at Socho, which belongs to Judah. They encamped between Socho and Azekah, in Ephes Dammim. And Saul and the men of Israel were gathered together, and they encamped in the valley of Elah. Elah means God, no? Valley of God, and drew up in battle array against the Philistines. So laging may kaaway si Saul, no? At ang mga Israelites, ang kaaway nila ay mga Philistines. Elah also means terebinth tree, no? Valley of Elah or Valley of Terebinth tree or Valley of God. So doon sila naka-encamp, doon yung kanilang kampo. Naghahanda na sila ng pakikipaglaban against the Philistines. The Philistines stood on a mountain on one side and Israel stood on a mountain on the other side with a valley between them. So merong malalim na lambak, no? Sa isang mountain, nandun ang mga Philistines, sa isang mountain naman, nandun ang mga Israelites. So nagkikita-kita sila kung meron silang meron silang mga spy na i-check mo nga doon, asan na sila. Ganon, di ba? May mga spy yan. Pag may war, may mga spy yan, mga nagtatago. So, sinasabi nila, andun na yung mga Philistines. O yung mga Philistines naman, andun na yung mga Israelites. Mga nagre-report sila. Verse 4, and the champion went out from the camp of Philistines. Ano ibig sabihin ng champion? Ang ibig sabihin ng champion, ito yung kanilang pambala. Ito yung kanilang hero. Ito yung favorite, the winner, heavyweight, VIP, yung kanilang conqueror. Merong conqueror ang mga Philistines galing sa kampo nila. Ang pangalan ay Goliath. Goliath means to uncover, expose, or remove. Si Goliath, merong limang places or kingdom ang Philistines. Si Goliath, under siya ng kingdom ng Gath. Di ba merong Ekron, Ashkelon, Gaza,
Ano ba? Gath? Ano pa isa? Nalimutan ko na. Pero si Goliath, under siya ng kingdom ng Gath, whose height was 6 cubits and a span. So, pag i-convert natin to sa kung anong height natin ngayon, ang height niya ay 9 feet 9 inches. Meron na ba tayo nakita ngayong tao ng itong height? May mga basketball player ba? Kasi usually mga basketball player, ganitong height, di ba? He had a bronze helmet on his head. Matangkad na siya. Siyempre, kung matangkad siya, malaki ang katawan nito kasi isa siyang warrior, champion, hero ng mga Philistines. Siya ang pananggalang, siya ang panakot. Meron siyang helmet sa kanyang ulo, bronze. Yung bronze, ito ay isang ideal choice. Kung gusto mo ng matigas na bagay or pang support sa ulo mo. So, bronze helmet. Kasi, strong yung metal na bronze, no? And he was armed with a coat of mail or clothed in a scaled body armor. Meron siyang body armor. Hindi lang basta armor na flimsy armor, kundi scaled siya, parang kaliskis ng isda, di ba? Nakakita na ba kayo ng kaliskis ng isda? Or parang armadillo, yung kanyang armor. Kasi yung armadillo scaled yun, di ba? Yung balat ng armadillo. Alam niyo armadillo na animal, di ba? Ganon yung kanyang coat of mail. And the weight of the coat was 5,000 shekels of bronze. Bronze din. Ang bigat ng kanyang helmet. Ang bigat ng kanyang armor. Parehong gawa sa bronze. So, ano to, yung kumbaga sa online games, makunat. Mahirap patayin, no? Kung sa mga sa online, nag-online games mo kayo, pagpapatay mo, itatry mo siyang patayin, hindi mo mapapatay agad-agad, maraming mga bala kang magagamit, no? Kung online games, pero ito totoong buhay kasi. At wala pang baril noon. Walang bala. Anong meron? Sword and spear. Yun ang gamit-gamit ng mga Israelites. So, paano mo to sasaksakin? Kasi, ang kapal ng kanyang body armor. And the weight of the coat was 5,000 shekels of bronze. And he had bronze armor on his legs. Hindi mo rin siya masasaktan sa kanyang legs kung sakaling ikaw ay maliit. Hindi mo siya pwedeng saktan sa kanyang legs kasi meron din siyang bronze armor. So, napakalakas nitong si Goliath. Kaya niyang buhatin yung mga bronze sa katawan niya. And a bronze javelin between his shoulders. Javelin, mahaba, no? Yung javelin, di ba? Ang bibigat ng dala-dala niya. Kaya niyang buhatin. Now the staff of his spear was like a weaver's beam, mahaba. And his iron spearhead weighed 600 shekels. Yung spear na yon merong iron head. Yung spear mahaba yon, pero yung dulo nun merong bakal gawa sa iron or iron. 600 shekels, matulis yon. At saka maliban doon meron siyang shield bearer na nangunguna bago siya lalaban. So pag may aatake sa kanya na mga tao, syempre, mangunguna mo na yung shield bearer, may dadalang panangga. So, pag nanguna yung shield bearer, papatayin mo na yung shield bearer bago tamaan si Goliath. So, hindi na maaabutan si Goliath kasi kung shield bearer pa lang, doon na, masusugatan na yung kalaban ni Goliath. So, sa buhay natin may Goliath, di ba? Mga problema natin sa buhay. Iniisip natin, paano tayo makakarao sa buhay na to? Napakalaking problema ng mga kinakaharap natin na hindi natin alam kung paano masusolusyonan.
Kay Almighty Father, walang mabigat na problema. Lahat may solusyon kay Almighty Father. Ang solusyon si Jesus Christ. Trust in Jesus Christ. Verse 8. Ito namang si Goliath, no? Then he stood and cried out to the armies of Israel and said to them, "Why have you come out to line up for battle? Am I not a Philistine and you the servants of Saul? Choose a man for yourselves and let him come down for me." Or let him come down to me. Lapitan niyo ako. Makipaglaban kayo sa akin. Ako isang Philistine, di ba? Servant kayo ni Saul, ano? Pumili kayo ng tao ninyo. Kalabanin ako. Malalakas ang loob ninyo. Why have you come out to line up for battle? Ibig sabihin, tinutukso niya yung mga Israelites. Arrogancy. Goliath. Kasi feeling niya, invincible siya. Invincible, hindi invisible, no? Pag sasabing invincible, ibig sabihin, hindi siya matatalo. Yun ang feeling niya. Dahil nga, ang kapal-kapal ng kanyang armor, yung helmet niya, yung kanyang mga javelin, yung kanyang spear, meron siyang protection sa body, may protection siya sa legs, meron pa siyang shield bearer na tao na nangunguna sa kanya. Verse 9. If he is able to fight with me and kill me, then we will be your servants. Kung kaya akong patayin ng tao ninyo, lalabanan ako at papatayin, kami ngayon ay magiging servant ninyo. Ito ang sigaw ni Goliath. But if I prevail against him and kill him, then you shall be our servants and serve us. Pero pag napatay ko naman yung Israelite, yung tauhan ninyo, lahat kayo ngayon magiging servant namin, pagsisilbihan ninyo kami. Sabi ni Goliath, dinadare niya ang mga Israelites. Malakas ang loob ng Goliath. Verse 10, and the Philistine said, I defy the armies of Israel today. Or I defy the armies of Israel this day. Give me a man that may fight together. Magbigay kayo sa akin ng kalaban. Lalabanan ko. Dudurugin ko. Verse 11. When Saul and all Israel heard these words of the Philistine, they were dismayed and greatly afraid. The discouraged, disheartened, si Saul tsaka yung mga Israelites. Mga Israelites na ito, takot din sila. Dahil nga napakataas, napakatangkad, giant, Goliath. Kung giant si Goliath, syempre, yung kamay din niya, mahaba din. So, paano mo siya? Paano ka makakalapit para labanan siya kung yung kamay niya mahaba din? At bago pa yun, meron pa siyang shield bearer na tao. Bago ka makalapit sa kanya, kakalabanin mo muna yung kanyang shield bearer. Verse 12, Now David was the son of that Ephrathite of Bethlehem, Judah, whose name was Jesse. No, nabasa natin, di ba, sa 1 Samuel chapter 16. And who had 8 sons. So, nakalagay dito, no? Meron siyang 8 sons. Dito sa verse 12. Pero ang binanggit lang dito sa kabila, sa chapter 16, 7, no? I see, ganun pala. So dito sa chapter 16, binanggit lang ay 7 na mga lalaki ang dumaan na mga anak ni Jesse kay Samuel, pero walang napili si Samuel. So pang 8 na anak itong si David.
Na-overlook ko, sorry. Na-overlook ko kahapon. Last time, na-overlook ko. 7 ang dumaan na mga lalaki, na mga anak ni Jesse, pero wala doon. So, ika-8 itong si David. Now, David was the son of that Ephrathite of Bethlehem, Judah, whose name was Jesse, and who had 8 sons, and the man was old, advanced in years in the days of Saul. So, magkaedad si Saul at saka itong si Jesse. Si David, ang ka-level niya noong edad ay si Jonathan. Verse 13. The 3 oldest sons of Jesse had gone to follow Saul to the battle. So soldier din, foot soldier din ang 3 oldest son ni Jesse, mga kapatid ni David, under kay Saul. The names of his 3 sons who went to the battle were Eliab, the firstborn, next to him Abinadab, and the third Shammah. So 3 ang kasama no, sumunod kay Saul. David was the youngest, and the 3 oldest followed Saul. So, pinakabunso, si David, pang-8 na anak. But David occasionally went and returned from Saul to feed his father's sheep at Bethlehem. Si David, pupunta siya sa battlefield, titingin siya. Tapos, pag wala siyang gagawin, uuwi siya, i-check niya ngayon yung mga sheep ng kanyang tatay. So, pabalik-balik siya, no? So, itong battle against the Philistines, hindi lang to nangyari ng isang araw. And the Philistine drew near and presented himself 40 days, morning and evening. So, itong si David, he presented himself 40 days, morning and evening. Binanggit naman ng 40 days. Ano ibig sabihin ng 40 days? It's purging, no? So, itong 40 days na to, hindi pa ready si David. Parang, yung mga Israelites, no, di ba, 40 years sa desert, hindi pa ready. Si Elijah, 40 days siyang naglakad papunta sa Mount Horeb, di ba? So, itong 40 days ay purging. Hindi pa time for David na makipaglaban. Kailangan pang dumaan ang 40 days. Verse 17, and then Jesse said to his son David, take now for your brothers an ephah of this dried grain and these 10 loaves, and run to your brothers at the camp. Dahil si David, pabalik-balik nga siya from the battlefield to his home. Inutusan siya ng kanyang tatay, magdala ka ng ephah of this dried grain and these 10 loaves and run to your brothers at the camp. Magpadala ng pagkain. Dahil nagbabantay sila, baka nagugutom na. So, yung mga magulang din ng ibang mga soldiers, nagpapadala rin ng pagkain kasi nga, nagugutom na yung mga tao. Hati-hati naman sila sa mga pagkain na ipinapadala ng kanilang mga magulang o ng mga taong mga Israelites, no? And carry these 10 cheeses to the captain of their 1,000. Merong cheese. Bakit may cheese? Dahil marami silang goats and sheep and cattle, no? So, meron silang mga heifer. So, instead na mabulok yung milk, ginagawa nilang cheese. Dahil wala namang ref nun. Para gumawa ng cheese, lalagyan mo na lalagyan mo ng asin,
Di ba una curds muna, naggawa na tayo ng ng cheese. Kasi nga may binanggit itong 10 cheese. Madali lang gumawa ng cheese, no? Gumagawa rin ako nito eh. Ang kesong puti. Balikan natin ito. And carry these 10 cheeses to the captain of their 1,000 and see how your brothers fare and bring back news of them. At pagbalik mo dito kung ano ang balita, kung ano na nangyayari sa kanila. I-check mo rin yung mga brothers mo. Ito rin yung bigyan mo rin ng pagkain yung mga captain of their 1,000. So, lahat ng mga tao, alam nila nasa battlefield, yung mga Israelites, nagpapadala sila ng mga pagkain para masuportahan yung mga soldiers. Para hindi magutom, para may strength naman sa pakikipaglaban. Kaya hindi lang ito umabot ng isang araw, 2 araw. Kaya nga 'di ba nakalagay dito, presented himself 40 days. Si David, pabalik-balik. Verse 19, now Saul and they and all the men of Israel were in the valley of Elah fighting with Philistines. So David rose early in the morning, left the sheep with a keeper, and took the things and went as Jesse had commanded him. So si David, maaga siyang gumising. Iniwan niya yung mga alaga niya na mga sheep sa sheepkeeper. Meron silang mga servant. At dinala niya ngayon yung mga padala ng kanyang tatay. Di ba inutusan siya? Dinala niya ngayon sa kanyang mga kapatid. So ano yung mga bagay na dala niya? I-check niyo sa verse 17 at saka sa 18. Ayun nga, yung cheese, yung ephah of dried grain and 10 loaves. Tapos i-check yung brother, tapos 10 cheeses, no? Mga pagkain. And went as Jesse had commanded him, and he came to the camp as the army was going out to the fight and shouting for battle. So nag-ano sila, nagda-dare sila. Sige, labanan nyo kami, punta kayo dito. Tapos may paisa-isa na mga taong sumusugod. Pero hindi lahat-lahat. Alam niyo yung larong chess. No? Paisa-isa muna. Hindi lahat sugod. Dahil sine-check pa nila, kaya ba natin tong labanan? Sino bang ilalabas nilang kalaban? O yun ang inilabas nilang kalaban. Ilan yung mga tao? Ilabas natin iba pang mga makakalaban nila. Ganun ang sa war noon. Verse 21, for Israel and the Philistines had drawn up in battle array, army against army. Kung maglalabas ng 50 soldiers, o maglabas din kayo ng 50 soldiers, tapos anong gamit nila, o itong gamit nila, o maglabas din kayo ng itong gamit. Ganon ang ginagawa nila. Verse 22, and David left his supplies in the hand of the supply keeper. So dumating na si David dun sa battlefield. At meron dong supply keeper, yung taga-ingat ng mga pagkain, taga-ingat ng mga armor nila, taga-ingat ng mga spears and mga swords nila, supply keeper. And David left his supplies in the hand of the supply keeper, ran to the army and came and greeted his brothers. So nagpunta siya doon sa kanyang mga kapatid. Iniwan niya yung mga pagkain doon sa supply keeper. Kaya naman nabuhat ni ni David. Mabigat yung dadala niya na pagkain. So meron siyang hila-hila rin na animal para may tagabuhat din, dahil mabigat din itong dadala ni David. Hindi lang nabanggit dito.
So, na-meet na niya yung kanyang brothers. Pinuntahan niya. Nag-aantay pa rin doon kung ano ang isusugod ng mga Philistines. So, hindi lahat sila sugod ng sugod. Nag-iisip sila, may strategy. Verse 23, Then as he talked with them, there was the champion, the Philistine of Gath, Goliath by name, coming up from the armies of the Philistines. And he spoke according to the same words, so David heard them. Hindi ito nagkataon na narinig niya na nagsita si Goliath. Pinakita ni Almighty Father kay David. Walang chance, no? Or hindi, nagkataon lang na narinig ni David. Nagkataon na nagsalita si Goliath. Nagkataon lang na inutusan si David na magdala ng pagkain. Nagkataon na narinig. Hindi nagkakataon tong mga to. Designed to the Almighty Father. So itong si Goliath, nagsalita na naman. O, ilabas nyo ang inyong pinakamagaling na mga sundalo dyan, mga soldiers ninyo. Magiging servant namin pag natalo kayo. Ngayon, pag kami naman natalo, kami naman servant ninyo. Sige, laban kayo. Yung nanunukso, no? Gaya nung sinabi niya sa verse 8 and 9. Lalabanan nyo kami, mas malakas kami sa inyo. Ha? Sige, kung kami matatalo ninyo, magiging servant nyo kami. Paglilingkuran namin kayo. Pero pag kayo natalo, kayo maglilingkod sa amin. Tinutukso niya dahil malaki siyang tao. Malakas ang loob niya. Dahil siya nga naman daw yung conqueror ng mga Philistines. Siya yung hero. Sa tingin niya, sa tingin ng mga Philistines. Verse 24. And all the men of Israel, when they saw the man, fled from him and were dreadfully afraid. Takot ang mga Israelites. Naku, ang laki na tago na tayo. Ganon. Verse 25. So the men of Israel said, Have you seen this man who has come up? Surely he has come up to defy Israel, and it shall be that the man who kills him, the king, will enrich with great riches, will give him his daughter, and give his father his house exemption from taxes in Israel. So nag-uusap-usap yung mga soldiers. Nakita niyo ba yung tao na yun? At saka usap-usapan sa buong Israel. Na meron doon si Goliath na there ang mga Israelites. At narinig ni David. Pag natalo itong si Goliath, yung conqueror ng Philistines, yayaman yung makakatalo sa Philistine na yon, kay Goliath na yon. Tsaka bibigyan pa ng asawa, yung anak ng king, ibibigay ng asawa doon sa tatalo kay Goliath. At tsaka yung father's house exempted sa pagbibigay ng tax. So may mga perks and benefits pag natalo si Goliath. Bibigyan ng kayamanan, bibigyan ng asawa na anak ng king, at saka exempted sa pagbibigay ng tax. Yung tax first na mention sa Genesis chapter 41 verse 33, no? So itong tax na to, ito ay iniipon, at pag naipon yung tax na yon, ipinapamudmod din yon sa mga tao na nangangailangan ng pagkain. Kaya may tax. Diba? Kaya rin ang gobyerno may tax para ipamudmod. Diba? Kaya may mga tax kayo nyo. Pero nang ginagawa ng mga politician sa tax, sinaswapang. No? Pero ang totoong gamit ng tax, iniipon yan at
pagdating ng oras na kailangan ng tao ng pera, yun ay ibibigay sa mga tao na nangangailangan. Yun ang purpose ng tax. Ginawang perverted ng mga tao, sinarili ang tax ng mga politicians or those people who are in power. Verse 26, then David spoke to the men who stood by him, saying, what shall be done for the man who kills this Philistine and takes away the reproach from Israel? For who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? Malakas ang loob ni David. Bakit malakas ang loob ni David? Nasa sa kanya si Almighty Father, nasa sa kanyang Holy Spirit. Hindi lalakas ang loob ng isang tao pag wala sa kanya si Almighty Father. Kaya malakas ang loob ni David magsalita kahit na bata pa siya, inexperienced sa war. Ano ang mangyayari sa tao na makakapatay sa Philistine, na makakapagpaalis ng kahihiyan sa Israel? At saka, itong uncircumcised Philistine na to, bakit siya ganyan magsalita na inaaway niya or dinedefy niya yung army of the living God? Siya lang ang nagsasalita ng ganito sa buong Israel, sa battlefield. Siya lang na minimension niya si Almighty Father. Lahat takot. At binanggit niya no uncircumcised Philistine kasi nga itong mga Philistine na to uncircumcised sila. Pero ngayon, kahit ang mga tao ang mga lalaki uncircumcised na, tanggap ni Almighty Father, no, dahil nasa New Covenant na tayo. Sa Old Covenant, kailangan ang mga lalaki ay circumcised. Pero sa New Covenant, kahit uncircumcised, ang importante, yung nakalagay dito sa Deuteronomy chapter 30 verse 6, and the Lord your God will circumcise your heart and the heart of your descendants to love the Lord your God with all your heart and with all your soul, that you may live. Yun ang circumcision, kalinisan. Dahil yung baby na mga lalaki, no, meron silang foreskin, di ba? Protection yun kasi baby pa sila. Ngayon, habang lumalaki sila, yung foreskin na yun, nagiging kadumihan yun. Kaya dapat na tanggalin. So sa buhay natin, dapat tayong may tanggalin, nakadumihan, yung wickedness natin. Ito pa, no, yung tungkol sa circumcision. Romans chapter 2 verses 25 to 29. For circumcision is indeed profitable if you keep the law. But if you are a breaker of the law, your circumcision has become uncircumcision. Therefore, if an uncircumcised man keeps the righteous requirements of the law, will not his uncircumcision be counted as circumcision? And will not the physically uncircumcised, if he fulfills the law, judge you who even with your written code and circumcision are a transgressor of the law? For he is not a Jew who is one outwardly, nor is circumcision that which is outward in the flesh. But he is a Jew who is one inwardly, and circumcision is that of the heart, in the spirit, not in the letter, whose praise is not from men, but from God. Naintindihan naman natin to, di ba? Na importante, yung puso natin malinis. Ngayon, itong mga Philistines kasi na to, kaya nabanggit yan, kasi nga, wicked itong mga Philistines na to, wala silang covenant kay Almighty Father. Ngayon, kahit na uncircumcised ang mga lalaki, pwede silang masave basta magmamahalin si Almighty Father ng buong puso, buong kaluluwa, habang nandito sa lupa, that you may live. Pag sinasabing that you may live, pero sinasabi nyo, bakit namatay? Tapos sabi that you may live. To live with the Almighty Father. Dahil lahat naman ng tao dito sa mundo, temporary lang tayo, no? Ano lang tayo, passers-by. Transient lang.
Ituloy natin, no? 27 ng 1 Samuel chapter 17. And the people answered him in this manner, saying, so shall it be done for the man who kills him. Kung sino man na makabatay sa lalaki na sa kay Goliath, siya yung makakatanggal ng kahihiyan sa Israel at may pagtatanggol niya si Almighty Father. Now Eliab, his oldest brother, heard when he spoke to the men. Itong si Eliab na yung eldest. And Eliab's anger was aroused against David, and he said, why did you come down here? Nairita itong panganay. Dahil itong si David, nagsasalita. Malakas ang loob ni David. Hindi naintindihan ni Eliab. And with whom have you left those few sheep in the wilderness? Ba't nandito ka? Ganon. Bakit ka nandito? Asa na yung mga sheep natin? Sinong naiwan doon? I know your pride and the insolence of your heart, for you have come down to see the battle. Gusto mo lang magkasyoso, kaya ka nandito. Sabi ni Eliab. Hindi naiintindihan ni Eliab. Pero nakakapagsalita ng matapang si David because the Almighty Father's Spirit is with David. Na kahit bunso siya, wala sa edad yon. Si Almighty Father, hindi siya tumitingin sa edad ng isang tao, hindi siya tumitingin sa physical appearance ng tao, tumitingin siya sa heart. Kaya kahit na anong edad, pwede kang pagsabihan, alam mo, mali ang ginagawa mo, brother, mali ang ginagawa mo, sister. Verse 29, and David said, what have I done now? Is there not a cause? Ano naman ang nagawa ko? Wala naman akong ginagawa. Masama ba yung sinabi ko? Is there not a cause? Sabi ni David. Wala naman ako masamang sinabi. Tama naman ang sinasabi ko. Yun ang ibig sabihin ni David. Verse 30, then he turned from him toward another and said the same thing. And these people answered him as the first ones did. So lahat ng mga nandun na tao, disheartened, dismayed, except David. Siya ang namumukod tangi. Si David. Yung mga tao pare-pareho ng sinasabi, pare-parehong duwag. Pero si David, malakas ang loob niya. Now when the words which David spoke were heard, they reported them to Saul. So si David, yung pagsasalita niya, wise, at saka unashamed siya. He's very bold, very, ano man tawag doon? Assertive, no? Dahil the Spirit of the Holy God was with David. So, nakarating kay Saul yung sinasabi ni David. Kasi nga, ang lakas ng loob ni David. David spoke, were heard. They reported them to Saul, and he sent for him. So, pinatawag si David ni Saul. Then David said to Saul, let no man's heart fail because of him. Huwag kayong malungkot, huwag kayong matakot, huwag kayong maduwag. Dahil lang sa mga sinasabi ni Goliath. Sabi ni David. So si David, siya yung pinakabata. Siya pa yung nagmamotivate kay Saul. Nagmamotivate sa mga tao. Sa mga experienced soldiers. So ano sabi ni David? Then David said to Saul, let no man's heart fail because of him. Your servant will go and fight with this Philistine. Ako ang lalaban sa kay Goliath na yan. Ako ang lalaban sa Philistine na yan. Verse 33, and Saul said to David, you are not able to go against the Philistine to fight with him, for you are a youth. Hindi mo kaya, sabi ni Saul, hindi mo kayang kalabanan yung Philistine. Bata ka pa, wala ka pang experience, for you are a youth, and he is a man of war from his youth.
Marami na experience, marami na napatay. Killing machine yang si Goliath. Tingnan mo, itsura niyan. Oh. Kaya mo ba yan? Hindi mo kaya yan. Ang laki-laki niyan. Ikaw, bata ka pa. Ang liit-liit mo pa. Oh. So, discourage. Si David ni Saul. So, sa tao na ngayon, no? May mga tao ngayon. May mga nagdi-discourage sa atin. Hindi mo kaya yan. Hindi ka mabubuhay ng ganyan lang. Mga taong hindi naniniwala kay Almighty Father. Mga walang pananampalataya kay Almighty Father. Ang isip lang ng mga tao, ang isip lang nila nandito lang sa mundo na to. Nakatingin lang sila sa panlabas na kaanyuan. Nakikita lang nila yung mga bagay na naiintindihan ng isip nila. Hindi nila alam yung isip ni Almighty Father. Kaya nagdi-discourage nila, hindi mo kaya yon. Diyan ka lang, wala kang magagawa. Pero kung nasa sa atin si Almighty Father, I can do all things through Christ who strengthens me. Walang giant, walang Goliath. Dahil kung kasama natin si Almighty Father, He's the creator of the world. So yung mga taong, mga naysayers na walang tiwala kay Almighty Father, pinapahina nila ang loob natin. Hindi yung galing kay Almighty Father. If we have faith in our Creator, makakaya natin ang lahat ng bagay. Ephesians chapter 3 verses 18 to 19. I pray that you, being rooted and established in love, may be able to comprehend with all the saints what is the width and length and depth and height, and to know the love of Christ which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Width, length, depth, and height. So si Almighty Father is bigger than any other thing na ma-experience natin. Because He's the Creator. Verse 34. But David said to Saul, your servant used to keep his father's sheep. And when a lion or a bear came and took a lamb out of the flock, I went out after it and struck it and delivered the lamb from its mouth. And when it arose against me, I caught it by its beard and struck and killed it. Sabi ni David kay Saul, ako, sabi ni David, nagbabantay ako ng mga sheep. Pag may lumalapit na mga lion or bear sa mga sheep ng tatay ko, ako nag-aalaga sa kanila. Kakainin nila yung sheep. Hihilahin ko ngayon yung lamb galing sa bibig nila. Hihilahin ko yon. Tapos, ini-struck ko yung lion o kaya yung bear. Hinihila ko yung beard. Nakikipaglaban siya. Sinabi niya dito sa verse 36, your servant has killed both lion and bear. Nakapatay ako ng lion, tsaka ng bear. And this uncircumcised Philistine will be like one of them. At saka itong Philistine na to, itong uncircumcised or dirty or unclean,
Kagaya lang ito ng lion tsaka ng bear. Seeing he has defied the armies of the living God. Kasi he wants to make war against the people of the living God. Binanggit na naman niya si Almighty Father. Nirerespeto niya si Almighty Father. Isip niya, kinakalaban niya yung mga anak ng Diyos. Tayo mga army, tayo ni Almighty Father, kinakalaban niya tayo. Samantala ang Diyos natin malaki. Paano niya tayo kakalabanin? Yung Diyos natin, powerful. Nakita ninyo yung faith ni David? Kaya nga binabanggit, di ba, na si David yung a man after God's heart. Kasi nirespeto niya si Almighty Father. Mahal niya si Almighty Father. Pagtatanggol niya si Almighty Father. So tayo, pagtanggol natin yung tatay natin. Verse 37. Moreover, David said, the Lord who delivered me from the paw of the lion and from the paw of the bear, he will deliver me from the hand of this Philistine. And Saul said to David, go, and the Lord be with you. Sige, humayo ka. At nasa sayo, mapasayo si Almighty Father. Sabi ni Saul kay David, hindi mapigilan si David. So tayo, pag nasa sa atin ang Holy Spirit, the Almighty Father, sino makakapigil sa atin? Hindi tayo mapipigilan ng kahit sino. Dahil kasama natin si Almighty Father. Anong panama ni Goliath? Walang takot si David. Kahit sino pa ang kakalabanin. Basta ipagtanggol niya yung mga tao ni Almighty Father. Dala-dala niya ang pangalan ni Almighty Father. So kung may takot man kayo, gusto yung sumabay sa agos ng mundo na to, so duwag pala kayo. Si David hindi siya duwag. Kaya nga diba sabi ni Almighty Father, and the cowards, the wicked, nasaan yung mga duwag? Nandun sa impyerno. Verse 38, so Saul clothed David with his armor, and he put a bronze helmet on his head. He also clothed him with a coat of mail. David fastened his sword to his armor and tried to walk, for he had not tested them. And David said to Saul, I cannot walk with this, for I have not tested them. So David took them off. Hindi makalakad si David doon sa armor dahil mabigat, malaki sa kanya, kasi nga bata pa tong si David, hindi kasya sa kanya, maluwang, madadapa lang siya, kaya tinanggal niya. Yung armor na binigay sa kanya ni Saul. Verse 40, then he took his staff in his hand, and he chose for himself 5 smooth stones from the brook. Bato, no? Na makinis na bato. Solid yon. Pag smooth stones, ibig sabihin, kaya naging smooth na yung stone na yon, from the top of the mountain, gumulong na yung stone na yon. Kasi, alam niyo ba kung paano nagkakaroon ng smooth stone sa brook? Malaking bato yon, from top of the mountain. Ngayon, pag gugulong yon from the top of the mountain, paggulong ng pagdating sa brook, smooth stone na siya. Yun ang pinakamatigas.
solid, and put them in a shepherd's bag, in a pouch which he had, and a sling was in hand. And he drew near to the Philistine. So, merong sling siya, no? Alam mo yung slingshot, yung pang sling, tirador. So, ang pinakabala, bato. Tirador, tapos ang bala, bato. So, wala siyang helmet. Wala siyang sword. Yun lang ang dala niya. Shepherd's bag, 5 smooth stones sa loob ng bag, slingshot or sling sa kanyang kamay. And he drew near to the Philistine. So, hindi niya kailangan ng fancy weapon. Verse 41. So, lumapit na siya sa Philistine kay Goliath. Verse 41. So the Philistine came and began drawing near to David. And the man who bore the shield went before him. So nangunguna yung shield bearer ni Goliath. Tapos lumalapit na rin si Goliath. And when the Philistine looked about and saw David, he disdained him. He disdained him or belittled him. Minaliit niya si David. Kasi nga, ito ba yung kalaban ko? Ba't ganyan? Yun ang tingin ni Goliath. When the Philistine looked about and saw David, he disdained him or belittled him. For he was only a youth, ruddy, and good-looking. Ang gwapo naman itong batang ito. Mapapatay ko lang ba to? Bata pa to ah. Sayang ang buhay mo, bata. Sayang ang buhay mo, bata. Ikaw lang mga kalaban ko. Gwapo ka pa man din. Magiging kwento ka na lang. Ayun, parang ganon yung dialogue ni Goliath. Sayang ka, bata ka pa. Mamamatay ka na. So, ang sabi ni Goliath dito sa verse 43. So the Philistine said to David, am I a dog that you come to me with sticks? Ano ko? Aso ba ako? Bakit na may dadala kang stick para sa akin? Para habulin ko? And the Philistine cursed David by his gods. Minura niya si David. Nagsabi siya ng mga bad words against David. No? Against David. No? Verse 44, and the Philistine said to David, come to me, and I will give your flesh to the birds of the air, and the beasts of the field. Lumapit ka sa akin. Bibigay ko yung flesh mo sa mga ibon. Papakain kita sa mga ibon. Tsaka sa mga hayop. Silang kakain sa'yo, sayang ka. Verse 45, then David said to the Philistine, you come to me with a sword, with a spear, and with a javelin. Lumalapit ka sa akin, nakikipaglaban ka sa akin, ang dadala mo, sword, spear, javelin. Ang dami-dami mong dala. But I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defiled. Ang ganda na sinabi ni David, no? Ikaw ang dala-dala mo, ganyan mga bagay, sword, spear, javelin. Ako kasama ko si Almighty Father. Kahit ano pa ang dala-dala mo, kung kasama ko si Almighty Father, baliwala ka. Nakita niyo yung mindset ni David, yung heart niya. Verse 46, this day the Lord will deliver you into my hand, and I will strike you, and take your head from you. And this day I will give the carcasses of the camp of the Philistines to the birds of the air, and the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel. Ganda na sinabi ni David, no? Ibibigay ka sa akin ni Almighty Father. I will strike you. Ipapakain kita
sa mga ibon, tsaka sa mga wild beasts. Para malaman ng mga tao na merong Diyos na buhay ang Israel, buong mundo makakaalam. At totoo nga, ang sinabi ni David, alam natin ngayon na merong Diyos. Meron tayong Diyos na buhay. Verse 47, then all this assembly shall know that the Lord does not save with sword and spear. Hindi natin kailangan ng sword and spear, for the battle is the Lord's, and He will give you into our hands. Paano tayo mabubuhay sa mundo na to? Kailangan ba natin matalino tayo? Kailangan ba mapera tayo, mayaman tayo, sikat tayo? Hindi. Anong kailangan natin? Then all this assembly shall know that the Lord does not save with sword and spear. For the battle is the Lord's, and He will give you into our hands. Pagkasama natin si Almighty Father, winner tayo. Kasama natin si Jesus Christ. Verse 48, so it was, when the Philistine arose and came and drew near to meet David, that David hurried and ran toward the army to meet the Philistine. Then David put his hand in his bag and took out a stone, and he slung it and struck the Philistine in his forehead, dito. So that the stone sank into his forehead, and he fell on his face on the earth. Isang tira lang dito, oh. Nahulog na agad yung Philistine. Yung face niya nasa ground na agad. Isang tira lang, patay na agad. Dumikit yung bato dito, oh. Lumusot. The stone sank into his forehead. And he fell on his face to the earth. Verse 50, so David prevailed over the Philistine with a sling and a stone, and struck the Philistine and killed him. But there was no sword in the hand of David. Walang sword si David. Walang weapon si David. Anong dadala niya? Bato lang at saka yung slingshot. At higit sa lahat, ang kasama niya si Almighty Father. So tayo ganun din. Hindi ba tayo nakapag-aral, hindi tayo mayaman, hindi tayo powerful, pero ang kasama natin si Almighty Father. Hindi tayo pababayaan tatay natin. Verse 51, therefore David ran and stood over the Philistine, took his sword and drew it out of its sheath, and killed him, and cut off his head with it. And when the Philistines saw that their champion was dead, they fled. Anong tawag doon? Beheaded. No? Tinanggal yung ulo. Ang gamit ni David na sword para tanggalin ang ulo ni Goliath ay yung sword mismo ni Goliath. Verse 52. Now the men of Israel and Judah arose and shouted and pursued the Philistines as far as the entrance of the valley into the gates of Ekron. And the wounded of the Philistines fell along the road to Sherim, even as far as Gath and Ekron. Then the children of Israel returned from chasing the Philistines, and they plundered their tents. And David took the head of the Philistine, si Goliath, yung ulo ni Goliath, hawak-hawak niya, and brought it to Jerusalem, but he put his armor in his tent. Dadala niya yung ulo ni Goliath. Dinala sa Jerusalem. Then, when Saul saw David going out against the Philistine, he said to Abner, the commander of the army, Abner, whose son is this youth? And Abner said, as your soul lives, O king, I do not know. Hindi ko kilala. Hindi ko alam kung sinong tatay niya.
So the king said, "Inquire whose son this young man is." Then as David returned from the slaughter of the Philistine, Abner took him and brought him before Saul, with the head of the Philistine in his hand. Hawak-hawak pa rin niya yung ulo ni Goliath. Laki siguro ng ulo nun. Verse 58, and Saul said to him, "Whose son are you, young man?" So David answered, "I am the son of your servant Jesse, the Bethlehemite." Bakit hindi nakilala ni Saul si David? Samantalang si David, nagpa-play sa kanya ng harp pag siya ay distressed. Hindi niya nakilala. Why? It's because the Holy Spirit of God is with David. Hindi yung yung demeanor, yung stance ni David nag-iba. It's because of the power of the living God. Kaya hindi siya nakilala ni Saul. So tayo, paano na tayo? Have faith in our Father. Hindi natin kailangan ng magagandang mga sword or spear. Hindi natin kailangan ng kung ano na ba mga bagay dito sa mundo na to. Basta kasama si Almighty Father. Kumpleto tayo. Ipagtatanggol tayo ng tatay natin. Walang makakasakit sa atin. Mahalin natin ang tatay natin, si Almighty Father Yahweh, with all our heart, with all our mind, with all our soul, with all our being. He will provide everything for us. He will never let us down. He is our Father. And believe in Jesus Christ. Because that's what our Father said. We must obey our Father. Exalt the name of Jesus Christ. If we have faith in Jesus Christ, we also have faith in our Father. Because kaisa ni Jesus Christ si Almighty Father, kaisa ni Almighty Father si Jesus Christ. At tayo ay kaisa ni Jesus Christ. Winner si Almighty Father, si Jesus Christ victorious. So kanino tayo sasama? Kay Almighty Father, kay Jesus Christ. Wala lang iba, sa victorious tayo. Iisa ng goal, si Jesus Christ at si Almighty Father, for us to claim our inheritance, our birthright. Magtiwala tayo sa tatay natin. Kaya niya ipinadala si Jesus Christ. Thank you, and God loves us all so much.